short drive, stock na clutch assembly, bola na natin 10-12, RS8 target tayo. Hindi ko naman na hinihingi yung top speed, kaya lang mas maganda yung maka 120 ako sa rektahan. Mas malakas. Yeah, what's up mga bayo? Welcome to another episode. Nasa Santa Maria Laguna na tayo and nasonahan natin ay say 650. So break in pa rin tayo mga bayo. Ikutin natin ang Marilaki papunta Pami. Sa last vlog ko ay na-achieve natin 115 to 116. Tapos yung setting ko noon ay 1,000 ng springs, stock torque drive, stock na clutch assembly, tapos himbola na natin 10-12, total of 66 grams at naka RS8 target tayo. So ngayon nagpalit tayo ng 1,200 RPM na center spring para medyo makapit at medyo tumaas na ang konti yung RPM. Tumaas naman plus ano yata, plus 200 RPM lang na itaas. Nakaka 8,000 RPM na ako. Kadalasan nakaka 7.5 ako pag bumibirit. 7.5 to 7.8. Pinakasigat 8,000. Konti lang dadagdag. Ayos naman yung setting ko. Nakaka 90 naman, 100 sa ahon. Pag rating ng dulo, medyo kinakabas ako. Kulang ako sa RPM. Hindi ko naman na hinihingi yung top speed, kaya lang mas maganda yung maka 120 ako sa rektahan. Dito naman sa amin wala mang napakahabang diretso, tapos medyo slide downhill. Doon masusubukan ng top speed talaga, hindi sa mga ganito na napakaikli. Siguro mga 2 kilometer yun, masubukan yung top speed. Pero sa ganito kailangan mo ng arangkada saka malakas sa ahon. Ikutin natin, samahan nyo ako mga pengyo. Nagro-road widening dito no? Kala ko angkas to. O nga, angkas to. Joyride. Yung helmet. Alapit na tayo sa Impanda. Ito yung paborito kong banking. Right. Yun o. Ang sarap bumangking dito. Nung nagpalit ng springs, medyo bumagal ng konti yung arangkada kasi nga mahirap siyang iangat kasi mataas ang springs, matigas. Oh, anong nangyari? Thank you. Anong nangyari dun? Kala ko checkpoint LTO no? Ang lamig! Uy, sarap! Yan ako 8,000 RPM. Medyo pound to no? Mga 5% gradient. Kain kaya muna ako dito sa Arby's Point. Open kaya? Meron? Sige, meron tayo dito. A few minutes later.
So yung mga pengen, so bago tayong malis ay meron akong sasabihin sa inyo. May game plan kasi ako sa pag nagsiset ako ng CBT. Pinanood ko yung mga nagsiset ng CBT para magkaroon tayo ng idea, tapos magkaroon tayo ng game plan kung anong set ang gagawin ko dito sa Aerox. Ang set ko ay turn set. Hindi ko tinatarget yung top speed kasi hindi ko mahabol yung RPM ko kasi magbababa tayo ng bola, tatako tayo sa gas. So turn set na mabilis ang sa ahon kasi puro ahon dito sa amin, tapos at the same time ay matipid sa gas. Yun ang set game plan natin, pero subukan natin yung i-top speed ba Batangas, kaso lang kulang yung RPM ko. Titignan ko pa ba, ito yung game plan ko, ito yung game plan. Yung combi natin, itong combination na naiisip ko. So ngayon ang set natin ay 66 grams, 12 grams saka 10 grams combi, tig tatlo. Tapos kung magsisit tayo ng 63 grams, siguro masyadong malayo na yung 12 saka 9 na bola eh. So 10 grams saka 11 grams para maging 63 grams. Yan. Tapos yung kulang pa yung RPM, nagkaroon na tayo ng RPM kasi nagtaas tayo ng center spring na around 1k RPM kasi 7.5 to 7.8 lang yung RPM ko nun sa 1200 RPM. Meron tayong 8k RPM to 8.2, mga ganun, or 8.3k na RPM. Pero yung clutch spring ko okay na ako dito sa 1k RPM. Bola, kukombi tayo dito ng 11 grams saka 9 grams. Kung kulang pa tayo ng RPM sa motor, kasi goal ko 9,000 RPM, mag 60 grams total ng bola tayo. Tapos kung kulang pa rin, hanggang 57 grams tayo. Pero tignan natin yung fuel consumption. Pero yung mga kung walang budget kayo, pwede na ito. Hindi man na natin kailangan ng top speed dito sa lugar namin. Stock door drive, stock clutch assembly, saka stock clutch bell. Ito yung pinapakita kong speed. Hindi naman dumulo. Ang stock kasi mas dumudulo kasi mabigat yung bola. Kaya lang sa mahabang kalsada, di mo siya mapadulo ng maikling kalsada. Kailangan to patag na slide downhill ng konti-konti. Tapos ito man yung magagastos nyo sa pag-set kayo ng RS8 sa Tarag CBT budget meal setup. Yung sinabi kong setup dito, ayan. Ang magagastos nyo ay sa clutch spring 541 pesos, 3 piraso. Center spring 1 piraso, 510 pesos. Itong pulley ko ay may konting discount lang, siguro 100 pesos ganyan, or 150 pesos. So nabili na lang natin ng 2,832 pesos. Tapos yung bola pagkabili ko tig tatlo sa 12 grams, nabili ko siya ng 249 pesos. Sa 10 grams 300 pesos. Magkaiba siya ng seller, kaya magkaiba ng price. So total of 4,432 pesos. So yun ang budget meal. Wala kang babaguhin sa may likod. Dito lang, spring lang, bola, saka pulley. Diyan lang naglalaro sa 4,432 pesos. Kapag sakto na yung bola mo, yung gantong setup, 6 na piraso. Tapos kung mag-upgrade ka pa na semi-full setup CBT, yung tawag natin. So yung 4,432 pesos, madadagdagan ng RS8 clutch assembly, yung mas matigas yung
lining ko sa clutch natin sa Aerox. Maliit lang kasi version 1. Yung makapal yung version 2 saka NMAX version 1 saka version 2. Maliit ang lining niya kaya hindi siya walang takbo. Minsan dumudulas yung lining sa clutch bell. So kailangan mo ng RS8 clutch assembly. Mas makapal, mas mahaba, mas makapit. So 1,900 pesos yun sa Shopee. Tapos meron tayong bibili ng merong groove na bell. Magkasing bigit lang siya ng stock bell. At least merong may design siya, may butas, may labasan ng hangin. Kumbaga, hindi siya masyado mag-iinit kasi mas maraming butas siya. Tapos naka-groove yung bell, kaya mas lalapat sa clutch lining. So ang price na is 1,950 pesos. Tapos pag bumili kayo ng belt, 650 pesos or 700 pesos ang magagastos nyo sa semi full setup ng CVT ay 8,882 pesos. So bali 9,000 na lang. Tapos kapag CVT full setup, bali yung setup nyo ng budget meal, tapos nalagdagan ng semi full setup, yung clutch assembly saka clutch bell, ang huling bibili nyo ay RS8 torque drive na merong dalawang profile, merong low speed saka high speed. Tapos naka dual angle gaya ng full set, which is RS8 torque drive. So ang price na ay 3,489 pesos, depende na lang sa seller. So ang total price ay 12,371 pesos. Iyak pa more. Yun, iyak. Yan ang game plan natin. So tinitignan ko pa yung fuel consumption natin kung magsasakto sa akin. Pero pag maganda pa yung fuel consumption, sa long ride ko binibase yun eh. Kasi lit ng fuel tank natin 4.6 liters lang. So yun ang magagastos bibilin saka game plan ng ating settings. So ngayon ay buksan natin yung motor natin. Naka-ride na tayo ng 53.8 km from Morong Rizal to Infanta. Ahon-ahon to ang na-rate nating fuel consumption ay 37.1 km per liter. Nalawbat na ako. So walang battery pa lang, kaya nalawbat na tayo. Ang mura ng gas dito Wait. Premium papal tank 49. Sige. Premium po ba? So 110 pesos. Naka-1 litro tayo kasi nga ang mura ng gas dito. Supreme Oil, mura pala gas dito. Lumalabas ang daliri ko. Wala, palitin na yung gloves ko. Parang lumalambot na yung center spring. Sayang. Sayang hindi, paon na pala to. Yun. Alright mga pengo, kunin natin ang 0 to 100. 1, 2, 3, go.
Mas malakas. Mas dumudulo. Yung pala yun. Nag 120 tayo. Mas matigas sa spring. Mas dumudulo. Kasi di ka agad mubuka yung torque drive. Unti-unti siyang mubuka ganun. 900 or 800 meters lang to. Wala pang 1 kilometro. Sa una, hindi masyadong maganda yung arkada. Hanggang sa humahagod yung hatak sa dulo. Yan na ride mapping. So nakakatuwa namin lakad ko. Umikot ako ng real. Nagpalambot lang ako ng springs ng center spring. Gamit ko ng center spring RS8. Alright. Tapos ito yung paglalagay ko mga penyo. Pakita ko sa screen. Tapos ilang pinago ko. Yung last set ko, last vlog ko, di ba nag-lockbang Quezon ako. Tapos yung kinuha ko yung fuel consumption. So ngayon hindi ko may kukumpara yung fuel consumption ko. Kasi nga ahon lusong. Mas madalas ang ahon ko piga kaysa sa nag-lockban ako. Kasi lockban patag-patag lang yan. Kaya mas matipid. Pag pang ahon, ito yung fuel consumption ko. Ang na-ride natin ay 151.8 km. Tapos yung fuel consumption natin ay 39.5 km per liter. Medyo malakas ang konti. Pagpalagay mong 40 km per liter, yan, kasi pag nagtaas tayo yung spring, mas tayo, pipiga tayo. Kasi mas mabilis siyang bumalik. Kaya mas pag bitaw ng throttle, yan. Pag bibitaw tayo ng throttle ay Ninja 1000 yun pag bumitaw tayo ng throttle ay maglolo speed ka agad. Kaya mas matakaw tayo sa gas. Alright. Ko lang pa yun sa RPM ito. Siguro 8,200. Walang pa ng 80 na RPM. So para sa akin solid na pang touring lang. Touring set tayo. Hindi natin sasagarin yung RPM. Ang dami ng lumiyan dito. Dati dito lang kumakain ng lumiyan saka yun sa dulo. Ngayon ang dami ng nagtayo dito. Center spring lang ang sakalam. Yun ang secret. Para mapa 120 mo yung itong Aerox. Ang nito mileage 44,000 na yata. Yun, 43,968. Mag 44,000 na. Wala pa tayong clutch bell na groove. Tapos lightweight na clutch assembly. Kaparating pa lang. Nasa Shopee pa. Pero in order ko na para anti-friction, anti-slip, para hindi siya madulas. Kabit na kabit yung clutch sa bell. Kailangan may groove. Medyo nabawasan yung vibration nang ginawa ko yun, nang tinaasan ko yung center spring. Saka dumudulo siya. Kumbaga yung habang unti-unti siyang bumubuka, habang dumudulo at nasa pinakang gilid na ng pulley yung belt, may kapit pa rin. Pag mabilis bumuka, hindi niya naiipit yung 1,000 RPM yung center spring mo. Mabilis siyang bumuka, kaya lang hindi niya naiipit yung belt, kaya walang dulo, kinakapos. Mas maganda kung mataas ang center spring. 1-2 pwede na.
1.5 sa mga kargado na yan yung malalakas talaga na makina. Aba, naka super stock, mag 1.5 ka, 1.2 na cross spring saka 1.5 na center spring. Huwag kang maglalayo o maglalaktaw pagdating sa RPM ng clutch saka center spring. Halos magkalapit. Mas maunang kumapit yung lining, mas maganda. Saka bubuka yung third drive. Yan right. Ilang kapag totoo ng mga pahingo, hindi kailangan ng mekaniko. Ang kailangan lang ay knowledge. Alamin nyo. Ang ginawa ko kasi, nanonood ako ng mga vlog ni na Jerry Speed, saka ni Chris Monk, Pitch Bike. Yan yung kanyang brand na pulley, no? Si Pitch Bike. Kahit pala naka-stack ka pa lang ng third drive, pwede pulley lang sa mga tight pa lang budget, pwede na. Kapag 120 ka sa gantong motor, mabilis na. Di ba may umu-overtake sa akin NMAX, galing rekta yun, ako galing sa Into, saka tayo bumira, kaya lumampas sa akin ng 60 kph pa lang ako. Yan, alright mga pahinga, nandito tayo sa Mabitak, Laguna. Punta tayo ng Bugarin, Pililio, Rizal. And hanggang dito lang ang ating vlog. I-share ko lang yung mga aking nalalaman bago ko palang nalaman ito. Nung una na parang nang hinayang or nalulungkot ako, bakit ganun lang yung speed ko, pangina 114 lang. Pero nang nasubukan ko sa patag talaga, tumutulo pala itong matigas na center spring. Kaya yung ibang kargadong makina na scooter, ang tataas ng center spring, iba nga nag 18 RPM iba 2K RPM talaga mga 200cc. Pero pag hindi tayo kargado, stock lang, stock ECU pa tayo nakukuha natin yung gusto nating speed ng mabilisan. 800 meters 120. Alright mga paya, gusto muli sa another episode. Stay safe and ride safe always, and bye bye. Comment down below kung nagustuhan nyo yung setting ko. Hindi ako lumalayo sa yung masyadong magaan na bola, kasi yung maapektuhan ay fuel consumption. Kung rekta natin patag-patag lang, okay na to mga pengo. Alright, may 2 step pa tayo mga pengo. 2 step ng setup, king clutch assembly, and mag total drive tayo.